Bakit nga ba ang Estados Unidos ang tinuturing na pinakamalakas na bansa sa buong mundo? Isang bansang kayang magpadala ng sundalo sa kahit anong parte ng mundo. May pinakamalaking ekonomiya, pinakamalawak na impluwensya, at teknolohiyang daig pa ang imahinasyon. Pero paano sila nakarating sa ganitong posisyon? Hindi ito simpleng kwento. Ito ay kwento ng pananakop, ng digmaan, ng negosyo, at ng matinding ambisyon. Ngayong araw, tutuklasin natin ang buong kasaysayan kung paano naging superpower ang Amerika. Hindi ito tsismis. Dito, tapat at malinaw ang usapan. Kung gusto mong malaman ang mga bagay na bihirang pag-usapan, mag-subscribe ka na. Malaki ang maitutulong mo sa pagpapalaganap ng kaalaman. Noong 776, taong kolonya lamang ang bumubuo sa Amerika. Mga mamamayang British na nagsimula ng revolusyon laban sa inang bansa. Ang United Kingdom, laban ito sa buwis, pang-aabuso at kawalan ng kalayaan. Ang resulta, ang pagbuo ng isang bagong republika. Pero noong panahong yon, mahina pa ang Amerika. Walang malakas na hukbong sandatahan. Walang yaman gaya ng mga imperyong Europeo. Ang meron lang sila, lupang pwedeng palawakin at kagustuhang umunlad. Ang unang hakbang ng Amerika, palawakin ang lupaing sakop nila. Noong 1803, binili nila ang Louisiana Territory mula sa France. Isang napakalaking lupain na halos doble ang laki ng kanilang orihinal na teritoryo. Sumunod dito ang pananakop sa Texas, sa California, sa mga teritoryo sa kanluran. Ang tawag nila dito, Manifest Destiny. Paniniwalang karapatan, at tungkulin nilang palawakin ang kanilang bansa hanggang sa abot ng dagat. Sa proseso, maraming katutubong tribo ang nawasak. Maraming kultura ang nabura. Pero ang Amerika, mas lumakas. Habang lumalaki ang teritoryo, dumating naman ang Rebolusyong Industrial. Nagtayo sila ng mga pabrika, nagkaroon ng mga riles ng tren, nagsimula ang produksyon ng langis, bakal, at kuryente. Sa loob lamang ng ilang dekada, mula sa agrikultural na bansa, naging industrial na halimaw ang Amerika. Maraming manggagawa ang pumasok sa mga lungsod, lumago ang gitnang uri, at ang ekonomiya umangat ng husto. Pero bago pa man tuluyang maging superpower, dumaan ang Amerika sa pinakamadugong digmaan sa loob ng sarili nilang bayan. Ang Civil War. Dito nagbanggaan ang Hilaga at Timog, isyu ng pag-aalipin, kapangyarihan ng Estado, at ekonomiya ang ugat ng tunggalian. Nang manalo ang Hilaga, winakasan ng slavery, nagpatuloy ang industrialisasyon, at mas lalong tumibay ang pundasyon ng Amerika bilang iisang bansa. Noong sumiklab ang unang digmaang pandaigdig sa Europa, hindi agad nakisali ang Amerika. Pero noong 1917, pumasok sila sa digmaan. At sa huli, sila ang tumulong upang manalo ang Allies laban sa Germany. Dito, nagsimulang mapansin ang Amerika sa pandaigdigang eksena. Isa na silang bansang may puwersang militar at kakayahang bumaliktad ng resulta ng giyera. Taong 1941, inatake ng Japan ang Pearl Harbor. President Roosevelt said in a statement today that the Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii from the air. Sa puntong iyon, tuluyan nang pumasok ang Amerika sa digmaan. Laban sa Axis powers, Nazi Germany, Imperial Japan, at Italy. Sa Asya at sa Europa, lumaban ang Amerika. Gumastos sila ng bilyon-bilyong dolyar. Nagpadala sila ng milyong sundalo. At sila rin ang nagbagsak ng atomic bomb sa Japan, sa Hiroshima at Nagasaki. Nang matapos ang digmaan, halos lahat ng bansa ay sirang-sira. Pero ang Amerika, mas lalo pang yumaman, lumakas, at nakakuha ng respeto at takot mula sa buong mundo. Pagkatapos ng World War II, nagsimula ang Cold War laban sa Soviet Union. Labanan ito ng ideolohiya. Kapitalismo ng Amerika laban sa komunismo ng USSR. Hindi ito direktang digmaan. Ito ay tagisan sa teknolohiya, armas nuklear, impluensya at alyansa. Nagkaroon ng mga proxy wars sa Korea, Vietnam, Afghanistan. Nagtatag ang Amerika ng mga military base sa iba't ibang bahagi ng mundo.
binuo ang NATO at pinunduhan ang mga bansang kakampi nila. Sa bandang huli, bumagsak ang Soviet Union at nanatiling matatag ang Amerika bilang natitirang superpower. Sa kalakalan, namayagpag ang dolyar. Mula pa noong Bretton Woods Agreement, naging sentro ang dolyar sa global economy. Lahat ng bansa kailangang gumamit ng dolyar sa kalakalan. Lahat ng bangko kailangan ng dollar reserves. Kaya kahit may utang ang Amerika, kontrolado pa rin nila ang sistema. Lumalakas ang ekonomiya ng ibang bansa, pero laging may tanong. Ano ang gagawin ng Amerika? Sila ang gumawa ng internet. Sila ang may hawak ng Google, Facebook, Apple, Amazon at Microsoft. Sila ang nanguna sa AI, robotics at space technology. Pati kultura, pelikula, musika, fashion. Kumalat sa buong mundo. Tumatak ang American Dream sa isipan ng marami. Hindi lang sila makapangyarihan sa armas, makapangyarihan din sila sa isip at panlasa ng mga tao. Pero sa panahong ito, lumalakas ang China. Pumoposisyon ang Russia. Tumitindi ang sigalot sa Asia, Middle East at Europe. Tanong ng marami, mananatili pa ba ang Amerika sa tuktok? O ito na ba ang simula ng pagbagsak ng superpower? Ang kasagutan ay matutuklasan sa susunod na kabanata ng ating mundo. Kung gusto mo pang mas maintindihan ang mga ganitong kwento, ang mga lihim ng kapangyarihan ng mga bansa, at ang mga totoong nangyayari sa likod ng mga headline, mag-subscribe ka na dito sa Tuklas Dito, hindi kwento-kwento, kundi pagsusuri at pag-unawa. Maraming salamat sa panonood.